Umuwi na sila Ina at Kaiser sa bahay nila sa Manila, kasamang mga kapatid at ama. Her father and siblings are staying at a hotel near them na pag-aari ng kaibigan ni Kaiser na si Riker. She insisted that it's better for them to stay at their home. Pero nagdahilan ng ama niya na mayroon siyang importanteng gagawin at ito ay surprise para sa kanya. Pagkatapos malaman ng parents ni Kaiser ang mga nangyari, nagpunta ang mga ito sa bahay nila at kinamusta siya. Kaiser's parents stay for a while to meet her family. After that, umuwi na din ang mga ito. Samantalang ang adopted parents naman niya ay hindi na siya tinawagan pa kahit na 5 araw nang lumipas. So ate, do you plan to stay here? Tanong sa kanya ni Harshini na nakaupo sa sofa habang siya ay nasa table niya at inaayos ang mga damit na pinadesign ng kanyang mga clients. Nasa opisina sila and Harshini asked if she can visit her shop. Hindi ako sure. I still haven't visited my shop at Paris. And for now, I really don't have any particular plan to do. Your shop there is alright. The manager you hired is doing an amazing job at keeping your shop in shape. Plus, your event organizer, Mami Pine, is so excellent at bringing clients. Paliwanag ni Harshini. Napalingon naman si Ina na may gulat sa mga mata. How did you know about it? Gulat na tanong ni Ina. Harshini smiled coyly. Oh, I forgot, stalking. Na sinundan ni Ina ang mahinang tawa. Ate, it's not stalking. It's called secretly admiring you. Tanggi ni Harshini. For a 25 years old, Harshini is a bit of childish in an adorable way. And she's also a talkative one, just like Ali. And speaking of Ali, may kumatok sa pintuan at pumasok si Alex kasama si Ali na may dalang mga fraps from Starbucks. Oh, you have a visitor pala. I hope we're not intruding or something. May halong sarcastic ang boses ni Ali. Hindi malaman ni Ina ang gagawin dahil sinaakto ni Ali. Sa tuwing kausap kasi niya ang kapatid at madadatnan sila ni Ali, napapansin ni Ina na nagtatara ito sa kanilang tatlo. Ali is childish and also possessive of her friends. Ina can feel it. That her best friend is jealous. She might need to talk with her later. No, it's alright. Sagot sa kanya ni Harshini. Saka tinignan si Ina. Ate, I'll excuse myself muna. I'll come again later. Paalam nito, nalungkot si Ina sa narinig. It's been only a week, but she really easily got along with her younger sister. And she wants to be closer to her. At hindi yun mangyayari hanggat hindi tumitigil si Ali. Bakit hindi ka nalang mag-join sa amin? May importante ka bang gagawin sa labas? Yaya tanong sa kanya ni Ina. Magluluto ako. Dad want us to have a dinner at the place we're staying. Pupunta ka dun, di ba? Siyempre naman. Hinila pa upo ulit ni Ina ang kapatid sa tabi ni Ali. But, pwede mo naman yung gawin later. It's only 2 p.m. and we still have some time left to chit-chat. I may be interrupting your time with your friends, ate. Magalang natanggi ni Harshini. Of course not. You're Ina's only sister, so we'll treat you like one. Right, Ali? Sagot ni Alex, saka tinapunan ng tingin si Ali na pinag-cross ang kamay sa dibdib. At dahil 3 lang ang dalang props ni Ali, nagsalo si Ina at Harshini. Hindi na sila umorder pa dahil matatagalan. At first, gusto ni Ali na sila ni Ina ang magsalo. Pero pinigilan ito ni Alex. Pagkatapos ng tagpong yon, ay nauna nang umalis si Harshini dahil maghahanda pa daw ito sa hotel para sa dinner nila. Kaya't sila lang na 3 ang naiwan sa opisina ni Ina. Maiwan ko muna kayong 2 dito. I-check ko lang ang baba, paalam ni Alex at tuloy yan ang lumabas. Ali, kaibigan mo ako. May gusto kong sabihin? Pang-encourage ni Ina sa kaibigan para makapagsabi ito ng mapag-usapan nila ang tungkol sa kanila ng kapatid niya. E di alam mo na pala kung ano iniisip ko?
May tampo sa boses ni Ali. Is it about Harshini? Tanong ni Ina. Nagagalit ka ba sa kanya? Or sa akin? Dagdag pa rito. No, of course not. Agad na sagot ni Ina. Si Ali ay 26 pa lamang at nakakatanda sa kambal niyang kapatid ng 1 taon lamang. Marin siyang tinitigan ni Ina. Fine, nagsiselos ako. Ano? Kanino? Pinipigilan ni Ina na kumawala ang mahinang tawa sa mga labi niya dahil baka mas lalong hindi pa ito magsabi sa kanya. Alam mo naman kung sino. Siyempre ang kapatid mo. I thought I was you and Alex only bunso. Pagtatampo pa nito. Ali, lumaki tayo ng sabay-sabay. We've been through so much. We're stick on each other like a glue. And you're thinking ipagpapalit kita? Magkaiba naman yon. Oo nga't kapatid ko si Harshini. Pero hindi ibig sabihin na mababawasan na ang pagmamahal ko sa inyo ni Alex. I know, alright. Alam ko namang nag-iisip bata ako eh. Hindi ba dapat masaya ako? Dahil sa wakas, ay natagpuan mo ng sarili mo. At meron kang tunay na pamilya. Pero, tumungo ito at humina ang boses. Kasi, talagang nagsiselos ako eh. Tumabi si Ina sa kaibigan, sa kaniyakap ito. Ali is an only child, kaya masyado itong nai-spoil. Ali, you don't have anything to be jealous of. I treasure both of you, okay? Alam ko. Just give me some time. And kakausapin ko rin siya. That's more like it. Ali is childish, but she knows where to put it. So, ibig bang sabihin nun? Ay magiging kaibigan mo na rin siya? Oh, I love that. Tili ni Ina. They talk more about Harshini's condition and more. Then Alex knocked and came in. Mitch, someone's looking at you downstairs. Client? No, she said that she is an acquaintance of your late mother. At dahil sa narinig, tumayo si Ina, saka kinuha ang bag at bumaba kasama ang mga kaibigan. Nadatnan niya sa sofa ang bisita kung saan pinaupo nila ni Ina ang clients para tumingin sa mga magazines at portfolio ng mga designs niya. A gorgeous woman at her 40s is sitting gracefully at the sofa while surveying the room with her eyes. Until it reaches their spot, si Ina lang unang lumapit dito. How are you, madam? How may I help you? Magalang na bati ni Ina, saka umupo sa harapan nito. Nasa likod naman sila Ali at Alex na nakatayo dahil curious din sa bisitang dumating. I'm fine. So your father hasn't told you about me? My name's Grace. I'm Katrina's best friend. Ngiti ng ginang, saka nito inilahad ang kamay kay Ina para makipagkamay. At tinanggap naman yun ni Ina. Papa mentioned you one time, but I haven't seen your picture before. Kaya ngayon lang po kita makikilala. Tanging sagot ni Ina. Oh, that's what happened. Anyway, how are you, Iha? I mean your dad and I already talked the other day and heard about your past situations, but gusto pa rin kitang kumustahin. I've been worried about you. Ayos lang po ako. Salamat po sa pag-aalala. Di po ba kayo ang nagpaanak sa mami ko? Oo, ako nga. At ako rin ang nagpinta sa painting na nakasabit sa bahay niyo sa Batangas. Wow! Namangha sila Ina sa narinig. The lady in front of them is a doctor and an artist herself. I really thank you po sa painting. It really mean a lot to me. And thank you din po sa pagtingin sa bahay ni Mama. Nalaman ko po sa mga caretaker na halos kayo na po ang laging bumibisita para kamustahin ang bahay ni Mama. Maraming salamat po. Buong pusong pagpasalamat ni Ina sa ginang. Walang anuman, Iha. It's my pleasure. I really love your mother. That's why I never forget to visit the house. Inabot ng ginang ang magkabilang kamay ni Ina, saka ito pinisil. Oh, siya nga pala, Iha. I'm here to give you something from your mother. Well, as you already knew, she also a fashion designer ng isang sikat na clothing brand. She made me promise to give this to you right away, the moment you learn about her. Here.
Agad na kinuha ng ginang ang isang folder na makapal ang laman sa iniabot kay Ina. Nang isa-isang buklatin ito ni Ina, napaluhay siya sa unang pahina na bumungad sa kanya. Isa itong sulat na nanggaling sa kanyang mama. Dear Ina Michelle, by the time you read this, you probably learned about me and yourself. Anak, patawarin mo sana ako sa mga naging desisyon ko. Sana maintindihan mo kung bakit ko ito nagawa. Mahal na mahal kita. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na pinagkaloob ka niya sa akin. Ikaw ang regalong na ibigay sa akin na sobra kong ikinaligaya. Huwag mo sanang sisihin ng sarili mo. Desisyon ko ang patuloy na dalhin ka sa aking sinapupunan, kahit na ang kalagayan ko ay nasa panganib na. Nang dahil sa iyo, anak, nagkaroon ako ng lakas ng loob na muling lumaban sa buhay. Mahal na mahal kita. Patawad, anak, at hindi mo na ako nagkagisnan pa, ngunit pinapangako ko sa iyo, lagi kitang babantayan. The following pages is my fashion croquis, and this is for you. Hindi ko alam kung magiging ano ka sa hinaharap, but I wish you'll be just like me. I want you to wear these dresses that I sketched for you. I love you, my love daughter. Hindi mapigilan ni Ina ang emosyon na inilalabas ng puso niya, samantalang magkasamang hinahagod ng kanyang mga kaibigan ang likod niya para patahanin siya. I'm really sorry, Iha. It took a long time for you to have that. Gustong-gusto ko nang ibigay sa iyo yan noon pa man. Pero nangako ako sa mami mo, paliwanag ng ginang. Lumapit si Ina dito sa kaniyakap ng mahigpit. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa pag-iingat ng mga alaala ni Mami. I owe you a lot po. Thank you po. You're welcome, Iha. Please, call me Ninang Grace. Bumitaw si Ina sa kamuling tiningnan ang folder. Thank you po, Ninang Grace, para sa lahat ng ginawa niyo para kay Mami. Ngiti ang naging sagot ng ginang dito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, umalis na ang ginang dahil kailangan na daw siya sa ospital nila sa Batangas. Mitch, okay ka na? May pag-aalalang tanong ni Alex sa kanya. Tumango lang siya. Pagkaraan ay si Ali naman ang nagtanong sa kanya matapos iabot ang isang baso ng tubig. Is there anything that you want us to do? Nag-isip si Ina sa katumingin sa mga kaibigan. I need your help, guys. I'm planning to give my mother a tribute fashion show. Sabay na napasinghap si Alex at Ali. Alam nilang pareho na mahirap at matagal ang proseso sa balak ni Ina. Mitch, I saw your mother's sketch, and I must try 3 months is not enough for the preparation. Ina sighed heavily, while Ali nodded her head. Any other plan? I really want to give her a tribute fashion show. I think I must give her one for the last time. Sabay na umupo si Ali at Alex sa sofa na nasa harapan ni Ina. Kinuha ni Alex ang mga sketch saka isa-isang tiningnan nito. The design were mostly inspired in Spain and 90s. They're beautiful and gorgeous, but how are we supposed to pull this off? Tanong ni Alex. Tapos na ba lahat ang mga orders ng dami sa atin? Yup. Team 1 already had it all done, while the Team 2 only needs to finish around 20 plus of your new collection. Paliwanag ni Alex. Inabot ni Ina ang folder sa kabinuklat. We can do this in 1 week. What? Sabay na sambit ng magkaibigan. Mitch, how is it possible? That's absurd. Tanong ni Ali na gulat din. Maski siya na walang pakialam sa fashion world, ay alam na imposible ang balak ng kaibigan. Okay, pero tingnan nyo ito. Mahirap siyang gawin because of the designs, right? But we have an advantage here. We already have the sketch designs. All we have to do is to select materials, see? And then, I'm thinking of picking just about 11 designs here. As for the materials, we have to think of it. Paliwanag niya sa katiningnan ang mga kaibigan na malalim ding nag-iisip. Well, you do have a point. Okay, I'll help. Sabi ni Alex. Me too. Segundo naman ni Ali. Napangiti siya sa mga kaibigan dahil sa pagpayag ng mga ito. Now, tell us more about your plan. Sabi ni Ali na halatang excited.
So, Ali, gusto kong tulungan mo ang aking sekretary na kontakin ang ating mga clients. Pakisabi sa Team 3 na tulungan ang Team 2 sa paggawa doon ng mga hindi pa tapos na mga damit na pinagawa ng mga clients natin. Then, help me to for the invitation and the place for my runway show. Nagtitake note si Alice sa mga sinasabi ni Ina, saka nagtanong, So, how many participants for the show? Do you want to invite? I think around 100 plus. Pero wag umabot sa 150. Tatanungin ko si Ninang Grace about my mother's close friends and colleagues para masali sa list ng invited. Then for the rest is our VVIP and VIP's consumers. If meron pang iba, you can add some celebrities para sumali. Okay, noted. Do you like it indoor or outdoor? Tukoy ni Alice sa lugar na dadausan ng event. Indoor. And I want the event to happen at evening to make it more memorable. How about the models? Oh, of course the models. As usual, my top 5 models should be included to walk. Then for the 5 more, I want Harshini in. At kayo nang pumili ng 4 pa. I want you to handle it through the rehearsal. Upon hearing Harshini's name, alanganin na napatingin si Ali sa kanya. Pretty please. Pagpilit niya sa kaibigan. Okay, fine. I'll do it. But I thought it would be 11 dresses in total. I'll do the final walk for my mother's memory. Napangiti ang mga kaibigan sa tinuran niya. Well, for the first time in history, you'll have your first walk in your runway show. Puri sa kanya na Alex nang nakangiti. Okay, is that all? Tanong naman ni Ali. Yes, thank you. Sagot ni Ina na abala sa pagpili ng mga designs ng damit na ipaparada. Okay, now for our turn, Alex. Here it is. Isa-isang tinanggal ni Ina ang mga napiling design, saka ipinatong sa table. Then, Alex scanned it. Well, I must say you picked the gorgeous one. Lahat naman magaganda. But, this one stands out. Yup, they really do. Will you display it? Curious na tanong ni Ali. I'm still thinking about it. Ayoko sanang ibenta ito. Gusto ko i-keep na lang. Pero I want to honor my mom's work. Well, you can still display it. Pero yung design, ay kikredit natin sa mami mo. Pero bigyan mo din ng credits ang sarili mo. After all, may mga kailangan kang baguhin sa designs to make it more trend, right? Agad siyang napatango sa naisip ni Alex. Most of the designs are inspired on 90s. Kaya kailangan niyang palitan ng ibang details ng mga ito. So, seems like we will be busy for this week, huh? About the materials, we have everything here. But I think we need some backup from your boutique at Paris. Anong masasabi mo? Suhestyon ni Alex. Tumango siya bilang pag-asang ayon dito. Okay. Pwede bang pakitawagan si Mami Pine for me? Sabihin mo sa kanya na pumunta dito as soon as possible with the materials we needed. At sabihin mo rin sa kanya, I want her to be in charge of this event. Noted. What else? Tipunin mo ang Team 1. They will be giving us a hand para kagad matapos ang damit na ito. Anyway, 11 lang naman lahat. So I was thinking na habang inirarampa ng models ang mga damit, ipapakita sa background ang colors na pwedeng pagpilian dito. And the before and after outcome of the designs, what do you think? Wow! Napakagaling ng idea mo, Mitch. Puri sa kanya ni Ali. I thought so. Is that all? Segunda naman ni Alex. Yes, I hope this will be successful. Thank you girls for your help. Ow, you're very much welcome. Halika nga dito. Let me give you a hug. Saka sila hinila ni Ali pareho upang yakapin. Is there anything that I can do for you? Tanong sa kanya ng asawa. Sinundo siya ni Kaiser sa opisina at nagmamaneho papuntang hotel nang tinutuluyan ng kanyang ama at mga kapatid. I'll look for something, but I think wala na.
Kasi Ali and Alex are giving me their both time to help me made it to the event. Medyo konti na lang ang parting gagawin ko. So, parang mas maigi na mag-effort pa ako dito lalo. But I'll tell you if there's anything I need. Tumango naman si Kaiser. Nang maitanong nila sa receptionist ang hotel room ng ama, umakyat na sila kaagad doon. This will be the first time na makakabisita siya sa mga ito. Kadalasan kasi ang mga ito ang pumupunta sa bahay nila ni Kaiser para bumisita. Nalaman pa niya na agad ding babalik ang mga ito sa Italy dahil sa business ng ama at nag-stay lang dito para kay Ina at sa importanteng gagawin nito. Wow ate, thank you for the offer. It's an honor to walk at your show. Masaya at excited na tili ni Harshini nang ipaliwanag niya dito tungkol sa gagawin niya. Maging ang ama at si Harsh ay pinuri siya. Sa kasalukuyan silang nasa sala. Pagkatapos ng dinner nila, itinuloy na nila ang pag-uusap dito. Iha anak, it's just a good news. Siguradong magiging matagumpay ito. May kailangan ka pa ba? Or baka kailangan mo ng iba pang tao? I know someone who can help. Offer ng kanyang ama. Ngumiti siya dito sa kasumagot. No papa, okay na po ang lahat. My team can handle it. Salamat po sa offer. I'm just wondering if I won't be crossing the line but ano yun anak? Gusto ko po sana sa event na sasabihin ang totoo that I'm the late famous designer, Katrina Alvarez daughter. Pagpapatuloy niya, well, there's nothing wrong with it anak. I know your mother will be proud of you. Pero po kasi papa baka hindi po maiwasan na itanong ng media kung sino ang ama ko. Ina's voice toned down. Natatakot siya na baka hindi magustuhan ng ama ang balak niya. You can freely tell them everything anak. If you're thinking about me and my wife's opinion, then you don't have to worry about it. Matagal na namin napag-usapan nito ni Camille ang tungkol sa bagay na ito. And she'll glad to attend to if you invite her. Talaga po? Ayoko pa lang po kasi na baka pag-usapan ng media ang tungkol sa inyo. Ayoko pong magkagulo lang. Ate, you don't have to worry about it. Let them know who you are. If there are some negative views and articles that will pop out after the event, then I'll take care of it. Nagulat siya sa sagot ng kapatid na si Harsh. Hindi niya inaasahan na nakakaintindi pala ito ng Tagalog. You can speak our language? Nope, but I can understand it. I have reason to. Magalang na sagot nito. Napatawa siya kasama ni Harshini sa sagot nito. Tinawag pa siya ng kakambal na Taki na hinayaan lang ni Harsh. Now kids, will you please give us a moment here? I have something to talk with your sister. Agad naman na nagpaalam ang kambal na parang alam na kung anong pag-uusapan nila ng kanyang ama at asawa. Ano pong meron papa? Tanong niya. Your Nina Grace gave me something this morning and it's great help for us to carry out our plan. Plan? Para saan po? Tumango ang ama niya kay Kaiser bilang senyas na ito nang magpapaliwanag dito. We want you to take back your shares and assets at your company. And by doing that, we collected some documents and papers about it. Meron kaming hawak na sapat na katibayan para makuha mong posisyon. Then, luckily, your ninang gave us an USB. Napanganga siya sa narinig. Hindi siya makapaniwala. So her father and husband want her to take a position at their company. But in order to do that, malaking mawawala sa adopted parents niya. Pero ayaw niyang masayang ang pinaghirapan ng kanyang ama at asawa kaya pumayag na siya. Kinabukasan, nakita na lang ni Ina ang sarili sa boarders room kasama ang mga shareholders ng company. Nakatayo siya sa harap ng mga ito habang si Kaiser ay nasa gilid niya. Ang ama naman niya ay kasama sa mga shareholders na nakaupo habang nasa likod nila si Attorney Nathan. Bumukas ang pintuan ng kwarto saka humahangos na pumasok si Irene at ang mga magulang nito. At nang mapansin nila si Ina, kagad silang lumapit pero humarang si Kaiser at inilagay siya sa likuran nito. Anong ibig sabihin nito, Ina? Ang lakas ng loob mong magpatawag ng emergency meeting nang hindi namin alam? Kami ang owner ng kumpanyang ito. Galit na tinura ng kanyang kinikilalang ina.
Don't tell me. Makikihati ka sa kumpanya ng mga magulang ko. Kutya sa kanya ni Irene. Kung dati, pwede pa. Pero ngayon na nalaman na hindi ka naman pala parte ng pamilya namin, nakakahiya ka. Dahil sa tinura ni Irene, kagad na nagbulong-bulungan ang mga tao sa loob, habang kalma lang na nakatingin sa kanilang mag-ama. You might want to listen to the reason why we are here, Mr. and Mrs. Alvarez. Why don't we sit first and just listen to our attorney? I think it's the best for us all. Simple at suwabing pagkakasabi ni Kaiser. Ngunit puno ng otoridad ang boses nito. Walang nagawa ang mga ito, kundi ang umupo na lamang. Dahil si Kaiser ay isa sa mga major investor ng company, ang rason kung bakit sila ikinasal. Hinila ni Kaiser ang upuan na nasa harapan saka pinaupo si Ina. Then, Irene glared at her. Pumunta sa harap si Attorney Nathan saka kinuha ang mic at nagsalita. Ang dahilan ng emergency meeting na ito ay para pag-usapan ang pagpapalit ng CEO at ang major shareholders. And with that one sentence, nagkagulang mga nakaupo. May ilan na nagsasabing anong karapatan ni Nathan na isuggest ito. Ang ilan ay nagagalit na at nagsasabing i-dismiss ang meeting. Tumayo ang kanyang kinalakihang ina saka nagsalita. Attorney, you don't know how completely absurd it is, right? No one has the right to change any of these companies, people and position aside from us and the votes of the board members. Bakit ka nagsusuhestyon na walang kwenta? May panunuya sa boses nito, saka patumawa na sinugundahan naman ng mga board members. Tumayo si Kaiser saka pinagpatuloy ang lahat. Tulad ng alam nyo, ako ang pinakamalaking investor sa kumpanyang ito. At ang babaeng nasa tabi ko ay ang asawa ko, which happened to be Mrs. Alvarez's adopted daughter. Muling nagkagulo ang mga ito dahil sa narinig. Patapusin niyo muna ako. At dahil nga hindi naman siya lehitimong anak, lahat ng karapatan niya dito ay wala ng bisa. Is that right? Tumango naman ang lahat saka pa siya nginitian ni Irene na parang nagsasabi na wala na siyang laban. Everyone, look at here. This is the current distribution of shares. And my wife here didn't have any shares. Now, look at here also. Pinakita ni Kaiser ang original na pagkakahati ng kumpanya kung saan isinasaad dito na overall 75% ang shares ng kanyang ina habang 10% ang kabuuan ng kanyang kinalakihang ina. That leaves 15% more sa ibang shareholders. Makikita ang pagkakaiba ng dalawang share distribution na kinagulat ng lahat, maging ng mga magulang ni Irene. Imposible. Matagal nang walang bisa ang bagay na yan. My sister left me this company and the whole management and the rearrangement of it. At hawak ko ang kasulatan na pinirmahan ng kapatid ko. Giit at sigaw ni Kiara, ang nanay ni Irene. Hindi ito kasinungalingan, Mrs. Alvarez. Saad ni Attorney Nathan, saka ipinakita ang tinutukoy nito na kasulatan na pinirmahan. Muling bumalik ang tagumpay ng ngiti nila ni Irene sa nakita. What you've been saying, Mrs. Alvarez, is correct. But what will happen if you didn't do your part of the deal? Pasuspense na sad ni Attorney Nathan, makikita ang kaba sa mga mata ng mag-asawa dahil sa narinig. Ipinakita ni Attorney Nathan ang ikalimang pahina ng kasulatan. At habang binabasa nila ito, hindi makapaniwalang napaupo ang kanyang itiya at asawa nito. Habang naguguluhan pa rin ang mga board members. Si Miss Katrina ay may kabuoang 75% shares at ibinigay niya ang 25% kay Miss Kiara in exchange of her daughter's safety, which is Miss Ina Toralba. Now, because of the fast-growing and change in our economy, the 50% shares of Miss Katrina would be 35%. At ang 25% ni Miss Kiara ay magiging 11.5%. At ang kanyang original na 10% ay magiging 4.5%, equivalent of 16%. Which means, Miss Ina here has the most shares, 35% for Miss Ina. At 16% for Miss Kiara. 49% naman para sa mga shareholders and board members. Did that clear your question? Ilang sandali pa ang naganap at naunawaan ng lahat ito. Even if she will have bigger shares here, we will still have to vote. Sabi ng isang may katandaang lalaki
Nahalatang kakampi nila Irene. Okay, let me finish my presentation here first. Malamig at walang emosyon sagot ni Attorney Nathan. Your vote is also important. Alam ko yon at alam nating lahat yon. And if you decide to give up your share at ibigay ito kay Mrs. Alvarez, then the fight for the shares would be amazing, right? Sinamahan pa ni Attorney Nathan ito ng tawa, saka inilabas ang iba pang mga papeles. But I'm afraid we'll have to cancel Mrs. Alvarez 11.5% of share given to her by Miss Katrina. She didn't did her part of the deal. And clearly, you can see at these pictures and documents how they neglected Miss Ina, thus making it an enough reason for the cancellation of her shares. Napasinghap ang lahat maliban sa kanya, kay Kaiser at ama nito. Now, pumunta na tayo sa botohan. Si Miss Ina ay mayroong 46.5% shares. Then, si Mrs. Alvarez ay mayroon lamang 4.5% of it. At nasa board member ang 49%. Pagkatapos ng naging botohan, kumpiyansang nakatingin sa kanya ang dating kinakalakihang magulang at si Irene. Pagkaraan pa ng ilang botohan, pumunta ulit si Attorney Nathan sa harap para i-announce ang mangyayari. Si Mrs. Alvarez ay nakatanggap ng 6 na boto out of 10 at si Miss Ina naman ay nakatanggap ng 4 na boto. Pumalakpak ang mga board members at sina Irene sa narinig. Ngayon, that votes favored them to still take the management of the company. Then, her husband raised his hand. Ibibigay ko ang 15% share ko sa aking asawa. Total ng 61.5%. Hindi pa man nakakabawi ang lahat nang itaas din ng kanyang ama ang kanyang kamay. Ibibigay ko ang 10% share sa aking anak. At may total siyang 71.5%. Mas lalong nagkagulo ang lahat dahil sa narinig. Nagulat ang lahat at maging ang mga board members ay napainom na lang ng tubig, maliban sa kanyang ama at 2 pang board members. Anong ibig mo sabihin, anak? Hindi makapaniwalang tanong ni Mrs. Alvarez. Ina Michelle is my daughter with Katrina. Nagpatuloy pa ng ilang sandali ang bulong-bulungan. Then Attorney Nathan continued. So, Miss Ina has an overall share of 71.5% shares, which made her the sole chairwoman. Any clarification? Umiling-iling ang mga tao sa loob. Si Irene naman at ang mga magulang nito ay nanghihinang napaupo. At isa pa, pagpapatuloy ni Attorney Nathan, saka pangumiti ng may insulto sa labi. All the properties, assets, and the position of Miss Irene that is under Miss Ina name will be transferred back to Miss Ina. I will check the legalization of everything to give it back to its original owner. At yun ang huling sandali na naging tagpo nila matapos ang 1 linggo. Pagkatapos ng meeting, umalis na lang biglang kanyang tiya at si Irene, samantalang humingi ng paumanhin ang mga board members sa kanya. At kinocongratulate sa kanyang pagkapanalo. Nalaman din niya ang 2 sa mga bumoto sa kanya ay kaibigan ng kanyang ama. 4:00 na ng hapon. The show will start at exactly 7 p.m. after all the participants of the event arrives. Every one of them are nervous. From the staff of the hotel, Ina's team, the models, and everyone. Nakatayo si Ina sa front door ng backstage. Ang hotel na kinalalagyan nila ngayon ay pag-aari ng Morelos. It's called Murillo Royal Hotel na may sariling garden sa loob ng hotel, pamper room, reading room, pool sa top floor, gym, function halls, fitness and dance hall, at marami pa. Ito ang napiling lugar ni Ali dahil kilala ito sa galing ng pag-handle ng events. As you can see it why, from the morning up to this moment, hindi pa niya nakitang napalitan at nag-break ang mga staff ng hotel na naka-assign sa function hall. Nakita siya ni Mami Pine na event organizer niya sa Paris at ngayon ay naging tagapamahala na niya roon. Lumapit ito sa kanya, saka siya marahang niyakap. Oh my gosh, Ina dear! I'm so nervous. Mami Pine,
It's not the first time that you'll be handling my show. Ngayon ka pa ba kakabahan? You're doing great for the past 5 days, Mami Pine. Natatawang komento niya rito. To think that I'm in charge of the late famous designer Katrina Martinez makes me so excited. And you're the one who arranged everything to make the public remember her again. It's a total blast. Sobrang kinakabahan ako at super excited na rin, my dear. Patuloy na sabi ni Mami Pine na halatang kinakabahan nga. Hindi sinabi ni Ina sa mga bisita ang relasyon niya sa kanyang ina na bibigyan niya ng tribute show. Marami na ring mga dating kasamahan at kakilala ang kanyang ina na tumatawag at tinatanong siya, ngunit ang naging sagot lang niya ay malalaman din sa araw ng event. Nagpatuloy siya sa pag-check ng kalagayan ng backstage. Everything is ready, from the dresses, models, makeup artist, stylist, at iba pa. Of course, with the help of her father, husband, friends, and even her in-laws. Sobrang naging madali para sa kanya ang lahat. Pumunta siya sa stage kung saan gaganapin ang pagrampa. At doon nakita niya si Mami Pine at Ali na binabantayan ang pagrampa ng mga modelo. 2 araw lamang ang naging practice ng mga ito, and she's not worried that they may fail her expectations. Dahil lahat ay kilalang professional models ang mga ito, maging ang kanyang kapatid na si Harshini. Nakita niyang sinenyosan ni Mami Pine ang lahat ng mag-break at maghanda para maayusan dahil malapit ng mag-alas 5. Expected nila na darating lahat ng bisita bago mag-alas 7. Lumapit siya sa kinaroroonan ng mga ito. Nadatnan niyang nag-uusap si Ali at Harshini. Is your uncle okay? Baka makasama pa sa kalagayan mo. May pag-aalala sa boses ni Ali. Nakita naman niya na nakapaalang si Harshini. I'm okay lang po. And I can handle it through the show. Magalang naman na sagot nito sa ngumiti. Bakit? Anong nangyari? May masakit ba sa'yo, Shin? Na paano? Agad na tanong niya nang marinig ang sinabi ni Ali. Mukhang nagulat naman ang dalawa at kagad na tarantang sumagot si Harshini. Ate, I'm fine. I was rushing up here so I used the stairs. Then, natapilok po ako. But it's okay lang po. Tiningnan ni Ina ang kanang paa ni Harshini at nakitang medyo may galos at namamaga ito. Shin, how can this be okay? Baka mapaano ka? Ate, it's nothing. Really? Harshini smiled at her. I don't want to mess things up. Not now. This is a special day for you. And as much as I can, hindi ko hayaan na ako pa ang dahilan para pumalpak ang show. Nasisiguro na niyang hindi papayag ang kapatid na mapalitan ito, kaya nag-isip siya ng ibang paraan para kahit papaano ay hindi mahirapan ang kapatid niya. Okay, here's the thing, magpapalit kayo ng damit na susuotin ni model number 4. Is that alright? Para hindi mo na kailangan pang magsuot ng heels. It's a long dress, matatakpan ang mga paa mo, kaya okay lang na magpaa ka. Is that alright? Everything's fine with me, ate, but what about the model? It's alright, I can wear anything, just as long as Miss Ina A, here's the one who made it. Sabi ng model na lumapit sa kanila. Batid niyang narinig nito ang pag-uusap nila. Thank you very much, girls. I owe you one. Okay, let's go. To get you changed. Malapit na ang oras. We don't want to rush it, right? Sabi ni Ali. Nginitian niya ang kaibigan, saka ipinaubaya ang mga modelo. Finally, tapos na ang lahat para sa kanyang tribute runway show. The visitors have arrived at nasa 130 ang mga ito, together with the media na nasa 20, total of 150 visitors. Ang mga modelo ay nakaantabay na, maging siya ay handang-handa na rin. Nasa labas at nakaupo kasama ang kanyang in-laws at ama si Kaiser na dumaan kanina sa backstage para i-good luck siya. Dahil si Ali ang nakahandle sa mga models, kailangan siya sa backstage. Kasama ni Mami Pine na magiging abala para sa mga kakailanganin ng models. Samantalang si Alex ay nasa computer room para siguraduhin na sunod-sunod ang magiging labas ng mga pictures na ipapalabas nila.
Silang magiging katuwang niya sa magiging flow ng catwalk. Tinawag ng MC ang pangalan niya. Hudyat na lalabas na siya. Dahan-dahan siyang naglalakad, and as she almost reaches the center stage, iba't ibang ilaw ang tumatama sa kanya mula sa mga media. She is wearing an A-line white chiffon evening gown. That's the original design of her mother, but she added some details to it. The gown looks stunning with its pink and green beading na idinagdag niya rito. Nang makarating na siya sa gitna, pinailaw ang buong paligid saka inabutan siya ng isang staff ng mic. Good evening, ladies and gentlemen. I want to thank you all for participating on this event. I call this the tribute run ratio for Miss Katrina Martinez. Of course, most of you probably know her, and also most of you are wondering, why am I the one doing this tribute for the late famous designer? Huminto siya saglit para pasadahan ng tingin ang mga tao. Naninag niya malapit sa kinatatayuan niya ang kanyang pamilya. Saka siya nagpatuloy magsalita. Allow me to introduce myself again. Every one of you knows me as Miss Ina Michelle A. And that stands for Alvarez. Patuloy ang naging bulungan ng lahat. Hindi nila inaasahan ang bagay na yon. Dahil walang nakakaalam ng dinadala niyang apelyido. Dahil itinago niya ito magmula nang magsimulang sumikat ang mga gawa niya para iwasan na pag-usapan ang personal na buhay niya. And now, I am standing in front of you, all to reveal the truth about my birth. I am Miss Katrina Martinez's daughter. Nagulat ang mga bisita sa narinig. And Mrs. Kiara Alvarez is my aunt and the one who raised me. Walang nangas na magtanong, maski ang mga journalist na kanilang naimbita. And my father is Mr. Colin Savorini. Tumutok ang mata ng lahat sa kanyang papa. Nakatabi ang kasalukuyang asawa. Si Hars at ang kuya Kasia niya na maliligayang nakangiti sa kanya nang initian niya pabalik. I will answer every question about this on my press conference tomorrow. But for now, I want to let the public remember my mother again. That's why this show is tribute. I'm honor of her and her last sketch designs. Everyone, I proudly present to you the 11 gorgeous and stunning fashion design of the late Miss Katrina Martinez. Please, enjoy the show. Kasabay ng pagkawala ng ilaw, masigabong palakpakan ang maririnig. Naglakad pabalik sa backstage si Ina. Pagdating niya doon, agad siyang niyakap ng mga kaibigan at ni Mami Pine. Maluhalahan niya namang niyakap ang mga ito. Dear, you almost gave me an heart attack for that revelation of yours. Pero hindi muna ako magtatanong. Later, okay? Now, is everyone ready? Sumagot naman ang lahat ng models. Si Alex naman ay bumalik sa lugar niya. Saka pinlay ang ginawang video presentation tungkol kay Ina at sa kanyang mama. Samantalang si Ali ay hinila siya para makipagpalit na rin. At last, pagkatapos ng video ay natapos na rin siyang ayusan at magpalit. Unang lumabas ang model na nagngangalang Lilith. Isa itong sikat na American model sa buong Asia. Ang suot niya ay ang sanay magiging suot ni Harshini. Lahat ng model ay mayroong eksaktong 10 minuto sa stage. Lilith gracefully stride down the stage and she's wearing a short dress. Flirty style with A-line skirt and a sweetheart neckline. At 4 lamang ang kulay na available para sa damit na yon. Kulay red, royal blue, champagne at rose gold. At ipinakita ito sa background habang naglalakad si Lilith. Nasuot ang kulay red nito. Lahat ay namamangha habang sinusuri ang damit. Laking pasasalamat ni Ina na hindi nag-focus ang mga bisita sa model, kundi sa damit mismo. Nang makabalik ito ay sumunod si Anaya Conard, isang sikat na modelo na nanggaling pa sa Canada. She's wearing off-shoulder princess style gown with a spectacular expensive lace na pinaresa nito ng isang mahabang pares ng itim na hikaw at bracelet. Kagaya ng nauna, ipinakita din sa background ang kulay na available para sa design na yon. Kulay black, velvet, baby pink at navy blue lamang. At suot ni Anaya ang kulay velvet nito. Sumunod na lumabas ay si Harshini. She's wearing a fitted evening gown with metallic blue sequins
Print and open back with moderately flared skirt, V-neckline, slightly lowered empire waist, and the low back. She's like an angel while striding down the stage. The dress is only available with the color burgundy, black, and navy blue. Sumunod naman agad dito ang isang kilala ring model na anak ng nagmamayari ng isang sikat na channel network sa bansa. And her name is Zen Avery. Her dress is a long thin satin mermaid style gown with a high neckline that is very flattering on range of body types. And the dress is only available in color red, black, and royal blue. Sunod-sunod nang nagsilabasan ang mga modelo. At nang matapos na ang 10 modelo, masigabong palakpakan ang pumuno sa venue. Ilang sandali pa, siya nang tinawag. Lumabas siya sa kanaglakad ng buong kumpiyansa at saya. The dress she's wearing is the one her mother wants her to wear the day of her engagement day. And since tapos ng araw na yon, naisipan niya ngayon na lang isuot yon. Hindi kagaya ng iba, na may mga pinalitan siya para mas maging mukhang trending ang mga damit. Ang isang ito, ay hindi na niya pinalitan pa ang buong disenyo. It's a dazzling deep neck engagement party dress. The dress is embroidered at the top and has a trailing end too, na kulay ivory. Wala siyang accessories na isinuot, maliban sa kwintas ng kanyang ina. Ang damit ay isa sa mga design na hindi niya i-display. Nang matapos na niyang irampa ang damit, tumayo siya sa gitna at isa-isang naglabasan ang 10 modelo at tumabi sa kanya para ipakita ang lahat ang mga damit. Pagkatapos ng event, binati siya ng lahat saka sinabing hihintayin ang press conference niya. Nakatanggap ang mga bisita ng regalo mula kay ina. Yung mga papalarin ay makakapili ng design at kulay ng damit sa kanila. Halimbawa, sa suot ni Harshini, 3 lamang ang maaring magpagawa ng exact same design at tig-isa lamang sa bawat kulay. Habang ang hindi mapipili ay maaring maghintay sa susunod na mga designs niya. Pagkatapos ng event show, mangilan-ngilan na lang ang natira sa function hall. Ang mga magulang ni Kaysar ay nauna nang umalis kasama ang mga bisita. Samantalang si Ina ay naiwan kasama ang mga modelo, kaibigan, ilang staff kasama si Mami Pine, her family at ang asawa niya. Magkakaroon sila ng wrap-up party sa restaurant ni Ali. Habang abala ang lahat, pasimple siyang umalis para pumunta ng CR. Nakasalubong niya ang sekretary niya na inutusan niya sa labas. Nang makapasok siya sa loob ng CR, kagad niyang sinubukan ang ipinabili sa sekretary. And after some moment, lumabas na ang result. Kagad niyang inabot ang pangalawa sa kasinubukang muli. Pagkaraan ng ilang sandali, ganoon pa rin ang resulta. Agad niyang nahawakan ang kinalalagyan ng puso, saka masayang bumulong. I'm pregnant. Masaya niyang turan sa sarili. Agad siyang lumabas para sabihin ang masayang balita. Nang malapit na siya sa function hall, nilapitan siya ng isang staff ng hotel. Ma'am, kayo po ba si Miss Ina? Yes, bakit? May nagpapasabi po na hinihintay daw po kayo ng asawa niyo sa top floor. Bahagyang nagulat si Ina sa narinig. Bakit kailangang ipasabi pa ito ni Kaysar sa iba? Nakasanayan na kasi niya na direkta ang galawan ng asawa. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Naisip niyang baka may surprise ito sa kanya. At mas mainam nga yon. Siya din ang unang pagsasabihan niya ng magandang balita. Nang makarating siya sa top floor, bumungad sa kanyang napakalawak na pool. Bahagya pa siyang napayakap sa sarili dahil sa pagsimoy ng malamig na hangin. Kaysar, love, andito ka ba? Nagulat siya na wala naman siyang nadat ng tao doon. Naisip niyang baka bumaba na lang ang asawa dahil hindi siya mahintay. Nang tumalikod siya para bumaba, bumukas naman ang pintuan at pumasok mula doon si Irene. Saka inilak ang pintuan sa likod. Irene, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Irene smiled evilly at her. Saka dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya. Umatras siya dahil sa pangamba. Itinago niya ang kamay niyang may hawak na pregnancy test sa likod niya. Sa loob ng 4 na araw, malaya mong nakuha ang lahat ng bagay na akin. Wala na ang lahat ng pinaghirapan ko.
Anong ibig mong sabihin? Wala akong alam sa sinasabi mo, Irene. Pwede ba? Tumabi ka dyan. Aalis na ako. Ayoko ng gulo, please. Wika niya, saka binalak dumaan sa gilid ni Irene. Pero kaagad siya nitong nahila pabalik. Nabitawan niya ang hawak na natatapakan naman ni Irene. Ganon? Wala kang alam? Haha, ipokrita ka pa rin. Hanggang sa huli. Malakas na sigaw sa kanya ni Irene. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nagkakaganito? Wala akong ginagawang kahit na ano sa'yo. Sigaw niyang pabalik dito. Ah, talaga? Wala? Sigurado ka? Paano mo naman malalaman? Ipokrita ka. Kunwari ka pang walang alam. Lahat na lang na meron ako, kinukuha mo. Mga agaw ka? Sinipa na Irene ang table na nakapagitan sa kanila ni Ina. Pwede ba? Gumising ka nga, Irene. Sino bang laging nang aagaw? Sinong laging naninira? Hindi ba ikaw? How dare you put the blame on me? Asik ni Ina. It's you. Sinira mo ako. At patuloy mong sinisira ang buhay ko. Sigaw ding pabalik ni Irene. Pinulot niya ang isang recliner chair at inihagis ito sa harap ni Ina. Tumawa si Ina dahil sa narinig sa kalumiit ng boses. Seriously, Irene? Ako pa talaga, ang naninira ng buhay ng may buhay? Naririnig mo ba ang sarili mo, Irene? Paano mong nasasabi sa akin ang bagay na ito? Matapos mong gawin sa akin ang lahat ng yon. Matapos mo akong pahirapan sa halos araw-araw na ginawa ng Diyos? Bakit ba napakalaki na galit mo sa akin? Nakakalimot ka na ba? Ikaw ang dahilan kaya naging miserable ang halos kalahati ng buhay ko. Hindi mapigilan ni Ina na kumawala sa mga mata ang kanyang luha habang inaalala ang nakaraan. Tinignan siya diretso sa mata ni Irene, saka ngumiti ng pagkatamis-tamis. And that sends chills in her bones. Bakit ko naman makakalimutan yon? It's the best thing I've done in my life. Ang pahirapan ka, ikaw. Naalala mo pa ba ang last bonding natin sa pool? Napalingon si Ina sa pool na nasa tabi lang niya. Parang hindi lang natitirang lakas niya. Hindi niya namalayang napahawak siya sa leeg dahil parang hindi siya makahinga. Muntik na siyang mamatay dahil kay Irene. Minsan na siya nitong itinulak sa pool at muntik na siyang malunod. Kung hindi pa siya nakita ng hardinera, baka tuluyan na siyang namatay ng mga sandaling yon. At dahil sa naalala agad siyang lumihis at tumakbo palapit sa exit room. Ngunit naabutan siya ni Irene at kinaladkad pabalik. No! Please, Irene! Huwag mong gawin to! Nagmamakaawa ko. Nagpapamigla si Ina sa pagkakahawak ni Irene, ngunit sadyang malakas ito. Nang makarating sila sa pool, itinulak siya ni Irene dito. Nasa 7 feet ang tubig. And she can't swim. Mabuti na lamang at nasa bandang gilid siya, kaya nagawa niyang humawak sa hawakan ng hagdan na nakalusob sa tubig. Pero hindi niya inaasahan ang biglang paglusong ni Irene, saka siya hinila pabalik. Huwag! Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw na lamang nang hilahin siya ni Irene sa gitna. Ilang minuto na at hindi pa bumabalik si Ina. Lahat na ay nag-aalala sa kanya. Sheila? Saan mo ulit iniwan si Mitch? Nag-aalalang tanong ni Alex sa sekretarya niya. Sa CR po, ma'am. Sabi po kasi niya, babalik din po kaagad siya. Humahangos na dumating si Kaiser, Nathan, Hars at Cassian na lumabas para hanapin siya. Maging ang mga modelo ay tumutulong na rin sa paghahanap. Ngunit hindi pa nila siya natatagpuan. Nasaan ang anak ko? Nawalang lakas ang ama niya at napaupo sa upuan. Kaagad naman itong inalalayan ng asawa at ni Harshini. Pumunta sa isang gilid si Sina Avery at may tinawagan. Kaagad na lumapit dito si Attorney Nathan. Za, can they find her? Tanong ni Attorney Nathan kay Sina Avery. Yes, of course. Don't you trust them? Itinoon ng dalagang atensyon sa telepono. This is your Savran. I want you to quickly find Miss Ina. I think she hasn't left the hotel yet. Find her current location now. Saka ibinaba ang tawag. Bumalik sila ni Attorney Nathan sa kinalalagyan ng mga kasama. Busy si Kaiser sa pagtawag sa CP ng asawa. Si Ali at Alex naman ay kausap din sa CP ang naka-assign na CCTV ng hotel. After a minute,
nakareceive ng text si Sina Avery. Top floor, at the pool, hurry! She's in danger. At dahil sa nabasa kagad niyang kinuha ang atensyon ng mga kasama. Kayong lahat, nasa pool area si Miss Ina at nanganganib siya. Wala nang tanong-tanong at lahat na sila ay umalis. Ang iba ay nag-elevator, samantalang ang mga lalaki ay naghagdan. Nang makarating sila doon, hindi mabuksan ang pintuan dahil nakalak ito sa loob. Ilang beses itong sinipan nila Kaiser at Cassian. But to no avail, ibinabangga na rin ni Kaiser ang balikat dito. Ngunit wala pa rin. Wait, may susi dito. Inabot ni Anaya kay Kaiser ang susi ng pintuan. At sa malayo pa lamang, nakita na nila ang nangyayari. Nagdilim ang mga paningin ni Kaiser sa nadatnan. Walang inhibisyong tumalon siya sa tubig at mabilis na nilangoy ang pagitan nila ng asawa na inilulublob ni Irene ang ulo pa ilalim habang ang mga kamay ni Ina ay nangangapa sa hangin. Ate, Mitch, oh my God! Everyone please call the police. Sari-saring sigawan ng lahat, inagaw ni Kaiser kay Irene ang asawa at mabilis na itinulak sa Irene palayo. Agad niya itong iniahon sa tubig. Tuluyan nang nawala ng malay si Ina. Pinakiramdaman ni Kaiser ang pulso ng asawa at napamura ng malakas nang naramdaman na nanghihina ito. He quickly performed a CPR on his wife. Please wife, please, gumising ka. Sigaw niya sa kapatuloy na sini-CPR si Ina. Ngunit wala pa ring reaksyon mula sa asawa. Hindi malaman ni Kaiser ang gagawin. Pinaghalong kaba at takot ang bumabalot sa puso niya habang patuloy sa pagsi-CPR sa asawa. Why, please, huwag mo akong iwan. Ilang sandali pa, napaubo si Ina, ngunit nawalan din agad ng malay. Ambulance please, malakas na sigaw ni Kaiser, saka binuhat ang asawa para ibaba. Nadaanan pa niya si Irene na hawak ni Hars at pilit na nagpupumiglas para makatakas. Ngunit patuloy si Kaiser sa paglalakad. Nasa likod naman nito ang ama at ng asawa at ang kuya kaysa nito. Malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Irene na nanggaling kay Harshini. Sa lakas nito, nabitawan ni Hars ang pagkakahawak sa kanya. How dare you hurt her? How dare you? You bad bitch! Sigaw pa ni Harshini. Kagad lumapit sa kanya si Hars para pigilan ito. Nagwawala na si Harshini at nagsisigaw. Kagad silang napalingon nang malakas na tumatawa si Irene. Saka hindi makapaniwalang napatitig sa dito. Serves her right. Sa lahat ng inagaw niya sa akin, kulang pa yung ginawa ko sa kanya. Dagdag pa nito sa sinabi. Sa sobrang galit ni Ali, sinampal niya ng magkabilaan si Irene saka hinila ang buhok. You bitch, papatayin kita. Ang sama-sama mo. Baliw. Ouch, bitiwan mo nga ako, you freak. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Irene saka hinawakan na rin sa ulo si Ali. Kagad naman na inagaw ni Nathan si Ali dito, pero hindi pa tuluyang nakakapaghiwalay ang dalawa. Kagad na nakalapit si Alex at Harshini dito at sinampal at sinabunutan si Irene. Kaya dalawa ng si Attorney Nathan at Hars ang pumipigil sa mga ito. Si Sina Avery, Anaya at ilan pang modelo ay nakapanood lang sa kanila. Pakiramdam ng iba, dapat silang pigilan. Ngunit hindi pumayag si Sina Avery. They're Miss Ina's friends and sister. They had the right to do that. Hanggang sa may dumating na mga polis at tuluyang naihiwalay si Irene sa tatlong nanakit sa kanya. Mr. Police, please, put that bitch to the prison. She almost killed my sister. Palahaw ni Harshini, na pilit pinipigilan ni Hars sa paglapit kay Irene. Magkasamang iyak at sabi ni Harshini sa polis na dumating. Napakasama mo. Pabulok ko sa kulungan. Si Ali na hawak-hawak ni Attorney Nathan ay kagad na nakilala ang pulis at pinagsabihan nito. Lars, please. Dakpin niyo yung babaeng yan. Muntik na niyang mapatay si Ina. Tumango sa kanya ito sa kapinosasan sa Irene na patuloy lang na nakangiti sa kanila. Irene Alvarez, you are under arrest for using violence damage to property, obstruction of justice, trespassing, and attempted murder. You had the right to keep silent.
At hindi na naituloy nito ang sasabihin dahil nahimatay si Harshini. Kagad itong binuhat ni Harsh at itinakbo pababa. Saka pinagpatuloy ng pulis ang sasabihin at dinala na nga sa presinto si Irene para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Bumaba na rin ang ibang model at tanging si Ali Alex, sina Avery, Attorney Nathan at ang pulis ang natira sa taas. "Allison, ayos ka lang?" May pag-aalalang tanong ng pulis kay Ali. Tumango naman si Ali. Sobrang gulo ng buhok nito at maging ang damit na suot. Then, the police look at Alex na magulo na rin ng ayos at saka inabutan ng panyo. "Gus, ngayon pa lang ulit tayo nagkita. Pero sa ganitong pagkakataon pa," tukoy nito kay Alex na pinsan niya pala. "I'm okay, Lars." Saka tinanggap ni Alex ang panyo. "Tara na, ihatid ko na kayo sa pupuntahan nyo." Inake ng pulis na tinawag ni Alex na Lars ang pinsan. Saka nilingon sa Sina. "Siya?" Tawag niya sa modelo. "You come in with us." Ngumiti si Sina. Saka umiling bago sumagot. "You know they are here?" Misteryosong sagot niya sa pulis. Tinangon nito si Attorney Nathan at ang pulis. Saka naunang naglakad pababa. "Saan tayo pupunta, Little Cuz?" "Sa ospital." Pagod na sagot ni Alex. Sabay silang apat na bumaba para sumunod sa ospital. Akay-akay ni Attorney Nathan si Ali, habang si Alex ay inaalalayan din ng pulis na pinsan. Nailipat na sa isang private room si Ina. Nasa loob at binabantayan siya ng kanyang mga kapatid at kaibigan. Habang ang ama at si Kaiser ay nasa labas, kausap ang doktor na nag-aasikaso sa kanya. "Mr. Turalba, you did a good job on checking her pulse first. Nailigtas mo si Ina sa panganib." Puri sa kanya ng lalaking doktor. Ngunit wala doon ang isip niya. Hindi mapakalit ilang beses niyang sinisilip ang pintuan ng kwartong kinalalagyan ng asawa. "Okay na siya, Doc? Any problems or effects from the incident?" Tanong ng ama ni Ina sa doktor nang mapansin na distracted si Kaiser. "Luckily, her heartbeat now is normal and her breathing is stable. Bukas ay magigising na siya. At sa paggising niya, huwag kayong magpanik. Kung sisigaw na lang siyang bigla. Normal lang yon, especially dahil agad niyang ire-recall kung anong nangyari sa kanya bago siya mawalan ng malay. Tawagin niyo na lang ako kapag gising na siya." Tumango sa kanyang ama ni Ina. Tumalikod ang lalaking doktor para umalis. Si Kaiser naman ay kaagad lumapit sa pintuan para pumasok. Nangagad na humarap ang doktor at tinawag ang atensyon nila. Siya nga pala, bibisitahin siya ng kanyang OB-GYN. Maya-maya lang. OB-GYN? Anong ibig mo sabihin, Doc? Kaiser expression grim. Na makarating kayo kanina sa ER, dinugang pasyente. So I asked one of my OB-GYN colleague to check on your wife. I think the result will be out any moment. Is my wife, is she pregnant? Tanong ni Kaiser. Sa tingin ko ay buntis ang asawa nyo, pero hindi pa ako sigurado. Malalaman nyo na lang mamaya pagdating ng kanyang OB-GYN. Damn, Kaiser hissed then, slammed the wall. His eyes lit up with anger and rage, and the doctor seemed to notice his reaction. Kaya nagpaalam na ito. Son, alam ko kung anong nararamdaman mo ngayon. Pero minahon ka. Your wife needs you now. Leave the case to the police. Mahinahong paliwanag sa kanya ng kanyang biyanan. Hindi siya nagsalita. His lips are pressed together. His face is blank, and he is gazing at the door intently. After a while, may dumating na isang babaeng doktor. Are you Mrs. Turalba's guardian? Sabay silang lumingon sa bagong dating na doktora. I have a bad and good news for you, gentlemen. I'll tell you first the good news. 5 linggo na ang nasa tiyan ng asawa mo. Hindi nakapagsalita ang dalawa sa narinig. Kaya't nagpatuloy ang doktora sa sasabihin. The bad news is, she almost lost your angel because of the incident. So from now on, kailangan niyong mag-ingat. Bawal sa kanyang ma-stress. Less work, less stress,
Less problems equals to a healthy baby. At kapag naulit pang pangyayaring ito, pwedeng mawala ang baby nyo. I'm telling you this beforehand. Mahina ang kapit ng bata. So she needs healthy foods. Any questions? Wala na, doktora. Thank you. We'll keep that in mind. Ang ama ni Ina ang sumagot. Nakaalis ng doktora ngunit hindi pa rin nagsasalita si Kaiser. Naikinabahala ni Mr. Colin. San? Ano iniisip mo? May pangamba sa boses ni Mr. Colin. I'm sorry, Father, pero hindi ko mapapalampas ito. Kaiser's hands clenched. Her jaw tightened and his eyes glowed with so much anger. Please take care of my wife for a while. Babalik din ako kaagad. Naglakad na siya paalis habang may idinadial sa telepono. Bumalik ka dito, Kaiser. Anong gagawin mo? Sigaw ni Mr. Colin, ngunit patuloy lang sa paglalakad si Kaiser. Lumabas naman si Cassian at Hars dahil narinig nilang pagsigaw ng ama. Dad, anong nangyayari? Nasaan si Kaiser? Tanong ni Cassian. Umalis siya. Napabuntong hininga si Mr. Colin. Balak sanang sundan ng magkapatid si Kaiser, ngunit pinigilan sila ng ama. Pabayaan niyo na muna siya. Siguro magpapalamig lang siya ng init ng ulo. Pumasok sila sa loob ng silid at ipinaalam kina Ali at Alex ang balita. Nagdadrive si Kaiser ng mabilis. Mabuti na lamang at 11:00 na ng gabi at walang masyadong lumalargang sasakyan. Ngunit wala na siyang pakialam kung habulin pa siya ng mga traffic enforcer. Galit siya at hindi niya malaman ang gagawin sa galit na nararamdaman. Kagad niya kinuhang telepono, saka tinawagan ang kaibigang abogado. Inilagay niya sa loudspeaker ang phone. Bud, where are you? Andito ako sa club. May dinaanan ako. May kailangan ka? Sisingilin na kita sa utang mo. To other it may sound like a joke, pero hindi sa kanila. Kaiser's voice is flat and serious. Kagad naman itong nasense na kausap. Anong gusto mong gawin ko, Bud? Anong pinakamabigat na sentensya ang makukuha ng taong gumawa nito sa asawa ko? Puno ng galit na tanong ni Kaiser. Kinuyom niya ang kamay na nakahawak sa manibela. Dumiretso ko dito sa club, Bud. Hihintayin kita dito. Huwag ka na munang pumunta ng presinto. Dahil kapag sinaktan mo siya, baka mabaliktad ang kaso, okay? I'll wait for you here. Agad na nag-U-turn si Kaiser at pinaharurot ang kotse. Pagdating niya sa club, ay agad silang nag-usap ng kanyang kaibigan. Marami kang may kakaso sa kanya, Bud. Pwede siyang matulan ng 15 to 18 years. At idagdag pa kapag kinasuhan siya ng may-ari ng hotel ng trespassing at damage ng property, abutin siya ng 20 taon sa kulungan. Paliwanag ni Atty. Nathan. Inabot ni Kaiser ang isang bote ng alak, saka nagsalin sa baso sa harapan niya. Can you do something to make it longer? Gusto ko makulong siya ng habang buhay, Kaiser asked his friends in a menacing voice. And Kaiser nakaharap ni Atty. Nathan ay iba na sa kaibigan na nakasanayan niyang kalmado at hindi pa dalos-dalos magdesisyon. Atty. Nathan tapped his shoulder. Huminahon ka, Bud. You know, I can arrange everything for this case to be closed in a matter of time. Without going through the process, I can send her to jail and let her stay there forever. Pero buddy, baka kumontra ang asawa mo. Dahil kinikilala pa rin niya itong kapatid. His mind is already clouded of anger. Muntik na niya mapatay ang asawa ko, Nat. I almost lost my wife and my child. Dahil sa babaeng yon. Kaiser Hiss, naibato niya ang hawak na baso dahil sa sobrang galit. Buntis ang asawa mo? Lalong bibigat ang kaso na Irene dahil sa ginawa niya. Gustong-gusto ko siyang sakalin hanggang sa mamatay siya. Ang tanging magagawa ko na lang sa ngayon ay hayaan ang batas na panagutin siya. Umupo si Kaiser at sinuklay ang buhok ng kamay. She's been through a lot, Nate. My wife's been hurting because of them. And the whole time I spent watching her suffer in their hands slowly kills me. It fucking kills me. At ngayon na nakuha ko na siya mula sa kanila, hindi ko pa nagawang protektahan ng maayos. Nilagok ni Kaiser ang bote ng alak,
Bumigat ang bawat paghinga niya. Okay, Bud, tama na yan. Inagaw ni Nathan ang bote ng alak sa kanya. Magpalamig ka muna dito. May tatawagan lang ako. Tumayo si Nathan at lumabas para tumawag. Samantalang si Kaiser ay naiwang nakaupo na malalim ang iniisip. Halika dito sa club. Kailangan ka ni Kaiser. Ulat ni Nathan sa kausap. Stop calling me asshole. Sigaw ng kausap sa telepono at ibinaba na ang tawag. Bumalik sa loob si Nathan at umupo ulit sa kinaroroonan kanina. Nakita niyang lumalagok ulit ng alak si Kaiser. Kaya inagaw niya ito. Babalik ka ba sa asawa mo o maglalasing? At dahil sa narinig, kaagad tumayo si Kaiser. Saan ka pupunta? Tanong ni Nathan sa kanya. Kailangan kong makita ang asawa ko. Hindi na ako nakapasok sa kwarto niya kanina. Dahil dumiretso agad ako dito. Tarantang pinulot ni Kaiser ang susi ng sasakyan. Bud, wait! Hindi ka pwedeng mag-drive ng lasing. Baka masabat ka ng mga traffic enforcer. Kaya ko to, hindi ako lasing. Bahagyang gumewang ang paglakad ni Kaiser, kaya nilingon ni Nathan ang alak ng bote. At nakitang halos maubos na ang laman nito. Hindi madaling malasing si Kaiser, ngunit hindi rin siya yung tipong mahilig uminom. Ano to? Reunion? Sabi ng lalaking bagong dating, habang pinapaikot-ikot sa daliri ang susi ng kotse. Si Kaiser ay nakahawak sa isang stool, si Nathan naman ay nakatayo at nakasandal sa counter. Welcome aboard, Bud. Nakangising bati ni Nathan dito. Ang dumating ay ang isa pang kaibigan ni Kaiser, si Riker. Salamat, sagot ng lalaki at dire-diretsyong nilapitan si Nathan at saka sinapak. Si Kaiser ay nakatayo ng tuwid at tiningnan lang ang mga kasama. I told you, the moment you let me see your face is the moment I'll get your payment. Nakangising sabi ni Riker. Don't worry, maniningil din ako next time. But for now, ihatid mo yan. Tukoy ni Nathan kay Kaiser. I have some important thing to do first. Bawal mag-drive yan kasi nakainom. Tinapik ni Nathan ang balikat ni Riker, saka bumulong saka nilampasan. Still haven't got in touch with her? That's interesting. Misteryosong bulong ni Nathan, saka panginitaan si Riker. Mauna na ako, Bud. Asikasuhin ko ang kaso. Bibigyan ko kayo ng update bukas. Saka natuluyang lumabas ng club si Nathan, na hinawakan ang panga na suntok. Nang maihatid siya ni Riker sa ospital, umalis na din kaagad ito at sinabing bibisita rin kinabukasan. Ang nadatnan lamang niya sa silid ay si Ali at ang ama ng asawa. Dahil nasa kabilang kwarto si Hars at Alex dahil naroon din si Harshini, na na-admit dahil sa marahang pag-atake ng sakit niya. Si Cassian, na kuya ni Ina, inihatid sa hotel. Ang kanilang mami, pinauwi niya si Alex at Ali para makapagpahinga din ang mga ito. Samantalang bumisita naman sa kabilang kwarto si Mr. Colin. Umupo siya sa upuan na katabi ng kama na kinahihigaan ng asawa. Payapa itong nakatulog. Hinaplos niya ang mukha ng asawa at hinalikan sa noo. I love you, wife. I can't imagine my life without you. And now, we have a little angel. Marahang bulong ni Riker. Bahagyang gumalaw ang kamay ni Ina na hawak niya, kaya niluwagan niya ang pagkakahawak dito. Kinabukasan, 8:00 na ngunit hindi pa rin nagigising ang asawa. 2 beses na silang nabalikan ng doktor at maging ng Obigayne na sumuri sa asawa, maging sina Alex at Ali ay dumating na rin. Siya ay pinilit din ni Mr. Colin na magpahinga. Ngunit tumanggi siya. Nais niyang masigurong paggising ng asawa. As in on cue, nakita nilang bahagyang gumalaw ang talukap ng mga mata ni Ina, sa kadahan-dahang bumukas ang mga ito. Wife? Mitch? Anak? Tawag nila rito dahil nakatingin lang ito sa kisame. Pagkaraan ng ilang segundo, napasinghap ng malakas si Ina. Huwag Irene! Biglang sigaw nito, kagad siyang niyakap ni Kaiser. Saka hinaplos ang ulo ng asawa. Bumahan ng luha ang mga mata ni Ina. His heart sank at the sight of his wife who's crying in his shoulder. Sina Ali naman ay kagad na tumawag ng nurse. Ilang sandali pa, ay uminahon na rin si Ina.
Binitiwan ito ni Kaiser sa kasinapang mukha niya. Wife, how are you feeling? May masakit sa'yo? Kausapin mo ako, wife, please. Kaiser asked in a wheezy voice. Love, yes? I'm here, wife. Is our baby safe? Anong sabi ng doktor? Tuloy ng sunod-sunod na tanong niya. Our baby is safe. Thanks goodness. Nang masuri siya ng doktor, binigyan lang siya ng ilang mga bagay na dapat tandaan. Para kay Ina, saka sila pinayuhan na mag-stay ng 3 araw para mas masuri ang kalagayan niya. Gayon din si Arshini na pagkagising ay agad na nagpahatid sa silid ng nakakatandang kapatid. Ikinuwento nila Ali sa kanya ang nangyari ng gabing yon, maging ang pagdakip ng mga pulis kay Irene. At ganoon na nga ang nangyari, 3 araw pa silang nanatili sa ospital at salit-salitan sa pagbisita sa kanya ang mga kaibigan ng asawa, kaibigan niya at mga magulang ng asawa. Huling araw na nila ngayon sa ospital. Inaayos ng asawa niya ang mga gamit nila habang siya ay nakaupo sa kama. Magmula kasi ng pagbawalan siya ng doktor na huwag masyadong magkikilos, ang asawa na niya ang gumagawa ng lahat ng bagay para sa kanya kagaya ngayon. Love, tawag niya dito. Nilingon naman siya agad ni Kaiser at lumapit sa kanya. Yes, wife. Need anything? Tinapik niya ang tabi niya senyas na pinaupo niya ito. Kagad namang umupo sa tabi niyang asawa at niyakap ang kamay sa bewang niya. Inihilig niya ang ulo sa balikat ng asawa. Narinig ko mula kay Attorney Nathan ang plano niyo tungkol sa aking kapatid. Sa aking pinsan. I told him not to tell you yet. What about it, wife? Binangon niya ang ulo sa katumingin sa mga mata ng asawa. Iniisip ko lang, gusto ko sanang iurong ang kaso. Disbelief is visible on Kaiser's eyes. Kinabahan si Ina kaya kaagad siyang nagsalita. Love, kasi alam kong may kasalanan naman siya. And hindi makatarungan ang ginawa niya pero ayokong maging sanhi ng pagkawasak ng isang tao at isang pamilya. Naisip ko kasi na kung matuloy na mahabang buhay siya sa kulungan, paano naman sina Auntie Christina? Tumatanda na rin sila. At ayokong mapag-isa sila. But what about you, wife? Paano naman ang mga ginawa nila sa'yo? Alam ko, at alam ko rin na unfair sa side mo. We almost lost our little angel. And you have every right in the world to be mad at her. But this time, I'm asking you to let this go. Please? Wife, paano kung ulitin niya yon? I can't risk your safety again. Not anymore. May pinalidad sa boses ni Kaiser sa kamarahang niyakap siya. Love, kakausapin ko siya, please. Pagbigyan mo na ako. I'm okay now. Tumayo siya sa kaumikot sa harapan ng asawa. See? I'm completely fine now. Saka ngumiti sa asawa na nakakunot pa rin ang noo. Lumapit siya dito at tinawakan ang noo at pilit na inaayos ito. Alam mo bang sa tuwing may imagine ko kung paano ka nilulunod ng Irene na yon? Hindi ako makahinga. That I've been having a nightmare these past days. Tiimbagang nasagot sa kanya ng asawa, saka hinawakan ang magkabilang kamay niya. Nakaupo sa kama si Kaiser at siya ay nakatayo habang hawak ang asawa ang magkabilang kamay niya. Yeah, alam ko, pero hindi ko maatim na pabayaan na lang siya na makulong. Hindi natin alam kung anong posibleng mangyari sa kanya sa loob. And Aunt Christina, paano na sila? Kapag nagkaedad na sila, who will take care of them? Iisa na lang ang anak nila, pero mawawala pa dahil sa akin. Hindi ko kakayanin magpatuloy mabuhay habang iniisip na may isang pamilya na magdurusa in order for me to be happy. Love, I'm being selfish and I know it. It's not just about me anymore. Dahil andyan ka naman, pero gusto kong hilingin sa'yo to give her another chance. People will choose to change for the better if you just show them what kindness is. Litanya niya. Gusto niyang maintindihan siya ng asawa. Si Kaiser ay huminga ng malalim. Actually, expected na niya ito sa asawa.
Nahihilingin nito na mapawalang sala si Irene. Hindi lang niya inaasahan na mapapaaga. Okay, pero kung muli siyang gagawa ng kalokohan at ikapapahamak mo, ako nang magpapasok sa kanya sa kulungan mismo. Maliwanag ba? Kagad siyang napangiti sa hinalikan si Kaiser. Nang araw na din na yon, dumiretso sila sa presinto. Nandun pa rin si Irene dahil ililipat din sa jail paglipas ng 2 araw. Ang hinihintay na lamang ay ang statement ni Ina. Nang makarating sila doon, sinalubong sila ng isang lieutenant na nagangalang Lars ang dumakip kay Irene sa scene. Hindi nila inaasahang mag-asawa na makakasalubong doon ang mga magulang na Irene. Ina, please, can we talk for a second? Puno ng pagmamakawa ang boses ng kanyang kinalakihang ina at ama. Halatang pagod at lungkot sa mga mukha nila. Humigpit ang pagkakayakap ni Kaiser sa bewang niya nang subukang lumapit ang mga ito. Love, pwede ko ba muna silang makausap? Sa shop dyan lang sa tapat. I have something to tell them too. Mahina ang paalam ni Ina sa asawa. Sasamahan kita. May pagtutol sa boses ni Kaiser. Hindi namin siya sasaktan, iho. Pangako. Agap naman ng Auntie Christina niya. Ina, nahihiya at nagsisisi ako sa nangyari. Ako nang humihingi ng tawad sa iyo. In behalf of my daughter. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko siya napalaki ng maayos. She turned that way, full of jealousy and anger. Because I didn't raise her well. Hinging tawad sa kanya ng ginang. Napakalaki ng kasalanan namin sa iyo. Inaamin namin yan, Ina. Masyado kaming naging kahaman. At naging masyadong ambisyoso. At sinaktan ka namin. Hindi lang 1,000 beses. Pero please, patawarin mo na kami. Maging nakasanayan niyang tawaging ama ay nagmamakaawa na rin. Parang winawasak ang puso niya habang nakatingin sa mga ito. Hindi niya lubos na akalain na ganoon kasakit ang mararamdaman niya habang nakikita ang mga ito na halos umiyak na sa harapan niya. Wala siyang nagawa kundi hawakan ang magkabilang kamay ng mga ito. Naintindihan ko po. Noong una, sobrang dami kong katanungan. Kung bakit sobrang unfair nyo pagdating sa akin. Kung bakit laging pabor sa inyo si Irene. Kung bakit kahit ang dami kong achievements, ang dami kong gawin na makakabuti sa inyo, ay hindi nyo ma-appreciate. Sobrang sakit po na habang lumalaki ako. Nakikita ko ang agwat ng tingin nyo sa amin ni Irene. At naintindihan ko na ngayon. At tinanggap ko na rin ang lahat. Tiniis ko. Tiniis ko lahat yon. Kasi mahal ko po kayo. Mahalaga kayo sa akin. Kaya kahit na paulit-ulit nyo akong saktan, tinatanggap ko lang yon. Ang lahat ng mga sinabi ni Ina ay parang palasong tumimo sa mag-asawa. Nakatungo ang mga ito habang hindi rin mapigilan ang mga luha na lumabas sa mga mata nila. Napahikbi siya. Hindi siya ganun kasama. And she can't stand the sight of them crying. Pero ngayon, I finally found the answers to that. Humihikbi siya sa kapinunasan ang mga luha. You raised me out of hatred for my mother. I'm sorry, Ina. Kasalanan ko ang lahat. Naging sakim ako. Naging masama akong tao. Patawad, Ina. Patawad. Patuloy na paghingi ng tawad ng kanyang auntie. She leaned toward her a bit sa kapinunasan ang mga luha nito. Kagad namang iniangat ng ginang ang ulo at tiningnan siya. Matagal ko na po kayong napatawad. Magmula pa lamang na malaman ko ang tungkol sa totoo kong magulang. Hindi ko po kayang magtanim ng sama ng loob sa inyo eh. Kasi nga po, mahal ko kayo. Parati kayong may puwang sa puso ko. At hindi yun magbabago. Ina, kahit na gaano pa man po kasakit ang nagawa niyo sa akin, hindi ko yun panghahawakan para kasuklaman kayo. Dahil kalahati ng buhay ko ay utang ko sa inyo. Pinalaki niyo ako. Tinanggap niyo ako. Ipinakilala sa lahat bilang anak niyo. Ipinadala sa akin ang apelyido niyo kahit hindi niyo ako kaano-ano. You could have sent me to an orphanage but you choose to keep me by your side. At tinatanaw ko po yun na malaking utang na loob. Kaya kahit na gaano pa kalaki ang sakit na itanim niyo sa puso ko, walang halaga sa akin yun. Ang mahalaga,
Binuhay niyo ako. At dahil doon, na-experience ko ang mga magagandang bagay. It made me a lot stronger. It made me stand on my own feet. Aminin man natin o hindi, I owe you my life. Sunod-sunod ang pagpunas niya sa mga luha na patuloy sa pag-agos. Patawarin mo kami, Iha. Hindi ko alam kung paano kang haharapin. Lalo na ngayon sa ginawa ng anak ko. Lumuluha ang saad ng ama ni Irene. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako galit sa inyo. Tulad ng sinabi ko, matagal ko na po kayong napatawad. Sana mapatawad niyo rin po ako sa mga nasabi ko sa inyo na masasakit. Sana po pagkatapos ng nangyaring ito, hindi niyo po ako makakalimutan. Huwag po kayong mag-alala. I'll do everything for Irene to be freed as soon as possible. Kabayaran na lang po sa pagpapalaki niyo sa akin. Tuluyan ang namalisbis ang mga luha ng magulang na Irene dahil sa narinig. Nagtagal pa sila ng ilang sandali doon bago siya tuluyang bumalik sa presinto. Nagulat pa siya nang madatnan ng asawa sa labas ng kafe na hinihintay siya. Nakaupo siya sa visitors area nang dumating si Irene. Nakaposa sa mga kamay nito, magulo ang buhok, gusot-gusot ang damit at nakatsinelas lamang ito. Makikita ang sariwa pang makalmot at pasa sa mukha niya. Marahil ay nakuha nito sa pakikipagsabunutan kina Ali, Alex at Harshini. Ngumisi sa kanya si Irene at umupo sa upuan na nasa harapan niya. So, I can see you're still alive. Buti naman kasi, mas madidismaya ako kung namatay ka agad. Until the end, nagmamatigas ka pa rin talaga, Irene? Mahirap ba talagang aminin ang mga kasalanang nagawa mo? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Magmakaawa sa'yo? Para iligtas ako sa kulungan? Lumuhod sa harap mo? Para sa iyong kapatawaran? Ha ha ha! Why would I? Walang makikitang bakas ng pagsisisi sa mga mata nito. Nakakaawa ka naman, Irene. Why can't you just live your life well? Bakit ka ba kasi ang laki ng galit mo sa akin? Bakit hinahayaan mo na kainin ng galit ang puso mo? Bakit? Dahil sa'yo. Akala mo ba ganun lang yun kasimple? Palibhasa nakukuha mo ng madalian ang lahat. Hindi ka nahihirapan dahil pinapaboran ka ng lahat. Do you know why did I end up getting the good things? Tanong niya kay Irene. Because for all the mean things you've done and told me. For all the hardship I've been through because of you. For all the pain you've given to me. I deserve an happy ending. Pinaghirapan ko ang mga bagay na meron ako ngayon. Isinakripisyo kang lahat para marating ko kung nasaan man ako ngayon. And good things came to me because I earned it honestly. Kaya huwag mong sabihin at irason na kasalanan ko kung bakit nasa ganitong sitwasyon ka. Nanginginig ang boses ni Ina habang sinasabi ito. Natahimik sa Irene at tumungo, ilang sandaling walang nakapagsalita sa kanila. Sabihin mo sa akin, Irene, saan ba talaga nagmula ang galit mo sa akin? For once and for all, magpakatotoo ka naman dito. Pagmamakaawa niya dahil napapagod na siyang intindihin ito. Remember, Ivan? Your first boyfriend? Una ko siyang nakilala. Nung mga bata pa lang tayo, ako ang unang nakilala niya. Sabi niya magkaibigan na kami. Pero ikaw ang pinili niya sa huli. Doon nag-umpisang lahat. Nanggalit ko sa iyo. May Allison ka na nga. Pero kahit yung isang bata na kakaibiganin ko, ay ikaw pa rin ang pinili. Hinayaan ko yon. Pero hindi mo lang alam, marami kang mga bagay na inaagaw sa akin nang hindi mo na mamalayan. Like my favorite teacher, she met me first, complimented me first. Pero nang makilala ka niya, unti-unting nawalan siya ng interes sa akin. Because I'm not enough, may kulang pa daw sa akin. That's when I started taking away things from you. At mas lalo pa akong ginanahan ng mapansin na laging pabor sa akin sila mami. And then, nalaman ko na lang na kayo na ni Ivan. Masyado ako nasaktan at nagagalit ako at the same time. Kaya binlockmail ko siya para iwan ka. Tapos ngayon, pati pinaghirapan nila mami, pati ang pinaghirapan naming palaguing kumpanya, gusto mo pang kunin? Kung hindi dahil sa konting naipon nila mami, baka pinulot na kami sa basura dahil pati ang bahay na nakapangalan sa namin ngayon ay gustong bawiin ng kumpanya. So ano?
Ngayon masaya ka na? Asik sa kanya ni Irene, wala siyang nagawa kundi alalahanin ang nakaraan. And thinking way back, pakiramdam niya nagkasala din siya. I'm sorry. Hindi ko alam na ganun pala ang nararamdaman mo dati. Buong akala ko hindi mo ako tanggap kaya pinapahirapan mo ako. Hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. I'm sorry. Hinging patawad ni Ina kay Irene. Walang nagawa sa Irene kundi ang umiyak din. Aminin man niya o hindi, yun lang naman ang hinihintay niya. Ang malaman at marinig na magsorry sa kanya si Ina. Hinawakan ni Ina ang nakapatong na kamay ni Irene sa lamesa. Sa lahat ng nagawa ko, sana mapatawad mo ako. Sinasadya ko man yun o hindi, humihingi pa rin ako ng kapatawaran mo, Irene. Sana sinabi mo, sana ipinaalam mo sa akin ang mga bagay na yon. Kasi kung sana ginawa mo yon, hindi tayo aabot sa ganito. Pero ganun pa man, humihingi pa rin ako ng tawad. No, Ina, it's the other way around. I should be the one doing it. I should be the one asking for forgiveness. I'm deeply sorry. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. I'm sorry. Napakasama ko. Puno ng pagsisising sa ni Irene, sakay tinakip ang makamay sa mukha. Agad itong tinanggal ni Ina. I've forgotten about everything, and you should too. I'm forgiving you, Irene, with all my heart. Saka niyakap ang minsang itinuring niyang kakambal, na tinugon din nito. Pagkatapos ng pag-uusap nila, sumunod din kaagad ang mga magulang na Irene. Naunang pagkakataon ay makabisita rin. Nang makalabas siya ay kinausap niya si Attorney Nathan at Lieutenant Lars tungkol sa kaso ni Irene. Nalaman niya na kung mag-decide siyang iurong ang kaso, maaring mabawasan ang sentensya ni Irene at mas lalong mabawasan din nito kung hindi rin magpa-file ng hotel against Irene. And Attorney Nathan summarized her the case. Nalaman niyang bababa sa 1 hanggang 3 taon ang pwedeng itagal na Irene sa kulungan. Hiningin ni Ina kay Attorney Nathan na gawin ang lahat para kaagad na makalaya sa Irene. Sa una, ay ayaw pumayag nito dahil ayaw niyang hawakan ang kaso ni Irene. Ngunit ipinilit ito ni Ina bilang regalo na rin sa magiging anak nila ni Kaiser. Magaan at masaya ang pakiramdam niya nang umalis siya sa presinto. Nawala ng hinanakit na nararamdaman niya. Pakiramdam niya, malaking tulong na kinausap niya ang mga ito para sa mas magandang bagong yugto ng buhay niya. Totoo nga talaga ang kasabihang, without forgiveness, life is governed by endless cycle of resentments and retaliation. Kaya mas pinili niyang palayain ang sarili mula sa sakit at lungkot. Ang pagpapatawad sa mga taong nanakit sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng kaluwalhatian. Makalipas ang halos 1 linggo, inayos ni Ina ang lahat ng kailangan niyang tapusin sa shop niya dahil iiwan muna niya ang pamamahala dito kay Alex. Napagpasyahan kasi nilang mag-asawa na magbakasyon sila ng 1 buwan. Sa Irene naman ay natulan ng 2 taon na pagkakabilanggo. Samantalang ibinigay niya lahat ng shares niya sa company ng mga kinalakihang magulang. Noong una ay tumatanggi ang mga ito dahil sapat na daw ang share nila dito, ngunit ipinilit niya na kalaunan ay tinanggap naman nila. Kasalukuyan siya naghahanda dahil may family dinner sila ng pamilya ng kanyang ama. Babalik na daw kasi ang mga ito sa Italy. Nakakalungkot man na isipin, ngunit gusto sana niya na makasama pa ang mga ito. Nakagaanan na kasi niya ng loob ang mga kapatid, maging ang kuya Kasia niya, na napag-alaman niyang isa sa mga consumer niya ng design sa Paris. Nang matapos na siyang mag-ayos, bumaba na siya. Nagulat pa siya nang makita nakaupo sa salas ang kapatid niyang si Arseny. Nakagad tumayo at saka nakipagbeso sa pisngi. Arseny is wearing an above-the-knee cocktail dress and a crystal bracelet. Shin, what are you doing here? Akala ko ba sa venue na tayo magkikita-kita? Naiwan po kasi ako. Natawa ng mahina si Arseny. Napangiti siya. Hearing her little sister laugh bring joy to her. Especially ang pagtatagalog nito, na minsan ay islang dahil may accent siya. So I asked Kuya Cassian if you already arrived. Kaya nandito ako. You can ride with me, ate,
Kuya Kaiser told me to not let you drive. Tumango siya dito. As usual, her husband being so protective around her. She smiled mentally at the thought. Magkikita na lang din kasi sila ng kanyang asawa sa venue dahil manggagaling pa ito sa opisina. Nang makasakay sila sa kotse, pinuri ni Harshini ang kanyang damit. She's looking glamorous in an elegant length floor black evening gown na pinaresan niya ng clutch. Ang formal dinner nila ay gaganapin sa restaurant ni Ali. Her restaurant is a 4-story building at napakalawak. May ballroom ito, garden, event spaces at may minibar din ito sa 3rd floor at ang garden ay nasa top floor. Pagkapasok nila sa 1st floor, nagulat siya na walang tao dito. Tanging ang mga waiter at iba pang manggagawa ang naroroon. Pumasok sila sa elevator at si Harshini ang pumindot ng floor papunta sa 4th floor. Pagbukas ng elevator, namangha siya sa nakita niya. Lahat ng kaibigan niya ay naroroon, ang mga magulang ni Kaiser, ang dalawa nitong kaibigan na si Nathan at Raker. Naroon din ang mga kaibigan niyang si Ali, Alex, Mami Pine, at maging mga empleyado niya sa shop. Lastly, her 3 siblings, her father and his wife. Napakaganda ng kinalabasan ng garden. Hindi niya lubos akalain na may itatransform pa ito. Nadagdagan din ang mga ilaw na nakapalibot dito. Ang mga upuan at table ay maingat na nakaayos habang may natitirang espasyo sa harapan ng mga ito. At sa gitnang bahagi ay naghihiwalay sa mga table. Nakahilera ang mga maliliit na scented candle sa ibaba. Napaka-romantic ng lugar. At kahit ang simoy ng hangin ay bahagya lamang sa pag-ihip. Lahat ay formal na nakadamit. Ngunit hindi pa niya nakikita ang asawa. Balak sana niyang itanong kay Harshini nang lumipat ito sa kinaroroonan ng mga bisita. Lumapit naman sa kanyang ama. Saka pumesto sa gilid niya at iniangkla ang kamay sa kanya. Hindi niya malaman ang gagawin, kaya sumunod na rin siya rito na naglakad papunta sa harapan. At eksaktong paglakad nila, nagplay ang kanta ng Lifehouse na may pamagat na You and Me. Namatay ang maliliwanag na ilaw at tanging ang makandila na dinaraanan nila at ang makandila sa bawat lamesa ang naging ilaw nila. Nang nangangalahati na sila, lumabas mula sa isang gilid si Kaiser na may hawak na microphone at itinuloy ang pagkanta. He looks downright handsome in his colored charcoal suit with a pair of white dress shirt and a solid colored tie. Napakalamig ng boses ng asawa niya habang kumakanta. Hindi niya mapigilan na mapangiti dito habang patuloy na pinakikinggan ang pag-awit nito. Nang makarating na sila sa kinatatayuan ni Kaiser, iniwan siya ng ama nito saka bumalik sa pwesto. Tumigil ang musika at maging ang mga bisita nila ay walang imik na nakamasid sa kanila. Love, anong meron? Ang garbo naman ng dinner na to? She said, chuckling. Huminga ng malalim si Kaiser. Saka ibinaba ang microphone na hawak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ni Ina. Tiningala siya ni Kaiser na halatang kinakabahan. Then her eyes gleamed with so much emotion. Wife, I am here in front of you, kneeling with both my knees, to ask you. I didn't get a chance to properly propose to you. That's why I asked for our family and friends' help. His expression became softer and calm. And with the word propose, her mouth fell half open. She didn't expect this thing to happen. Akala niya simpleng dinner lang ito. Ngunit may sorpresa palang naghihintay sa kanya. Inilabas ni Kaiser ang isang malit na kulay itim na box. Hindi pa man niya ito nabubuksan. Alam na ni Ina kung ano yon. Masayang-masaya at nagririgo doon ang kanyang puso. Hindi niya may tago ang kanyang ngiti that is plastered in her face. Then, her husband slowly opened the box. There lies a beautiful 5 diamond ring. She gasped and covered her mouth. The ring is so breathtaking. Napakasimple lang nito, ngunit napakagandang tignan. Dahil sa pagkinang ng maliliit na batong nakapalibot dito. Wife, please, spend the rest of your life with me. I want to know what forever means, and I think
I'll only get the answer if you stay with me until we grow old together." The corner of his mouth curved up to form the sweetest smile she has ever seen. Ang napakatahimik na ambience ay napuno ng tilian mula sa mga kaibigan niya na pinangungunahan ni Mami Pine. Nakatitig pa rin siya sa asawa at hindi makapagsalita sa sobrang saya na nararamdaman. "Wife, I'm getting nervous here. Please. Magsabi ka naman ng kahit na ano." Ibinaba niya ang kamay nang nakaharang sa bibig niya. "I already got wedded to you once, and believe it or not, I agreed to do so because I know in my heart that spending the rest of my life with you is the greatest thing I'll ever had." Inabot niya ang kamay ni Kaiser. "And even if you ask me 1,000 times, I'd still say, yes I do. I want to marry you. Anywhere and anytime, love." Mas lalong nadagdagan ang tilian na umaalingaw nga sa paligid. Si Kaiser ay kaagad namang tumayo, saka siya hinagkan ng buong puso na kanya namang tinugon. Kaiser break the kiss first, saka tinanggal ang singsing sa lalagyan, inabot niya ang kanang kamay ni Ina, saka tinanggal ang wedding ring nila, inilagay niya ito sa box na pinagtanggalan niya ng huli. Pagkatapos saka naman niya inabot ang kaliwang kamay ng asawa, at dahan-dahang isinuot ang singsing. "Marry me again, wife, and I'll be the happiest man alive in this world." "I will, love. I will." Tears of joy filled in her eyes. Hindi niya mapigilan na yakapin ang asawa. Nang gabi ding yon, itinuloy nila ang dinner saka napag-alaman ni Ina na planado na pala ito ng asawa at mga kaibigan. Nag-hire pa pala ang mga ito ng photographer na nakafilm ng kabuoang naganap. At pinaghandaan ni Ina ang pangalawang kasal nila. Detalyado at mabusisi niya itong pinaghandaan na hindi kagaya ng nauna na karamihan sa detalye na kasal ay ipinaubaya niya sa mother-in-law niya. "Mitch, ano pang gusto mong idagdag sa invitation card mo?" Tanong sa kanya ni Ali, naabala sa pagdidisenyo ng invitation card niya. "The dress code. Place it in the lower right corner of the invitation." Casual dress code ang napili niya. Sa beach gaganapin ang second wedding nila sa resort kung saan unang nagkakilala ang kanyang ama at mama. Gusto niyang alalahanin ang sandaling naroon ng ina. And in order to honor her, doon siya magpapakasal. Laking pasasalamat niya, nakakilala ni Kaiser ang may-ari nito, kaya napayagan silang idaos ang kasal doon. At dahil beach wedding ang napili niya, it will mean that their guests will have to walk on sand and endure the elements during the ceremony. Kaya napili niya casual dress lamang ang dress code niya. Luckily, color months na, kaya paniguradong hindi masyadong titirik ang araw. And for the guest attire, ang chef na niya ang nag-provide ng mga ito sa tulong ni Alex. Maliit lamang ang bilang na inimbita niya, mga close relatives ni Kaiser, mga kaibigan nila, ang buong employees ng chef niya, at ang ilang modelo niya. Aabot lamang ito ng 100. At lumipas ang halos 2 linggo ng paghahanda niya, dumating na ang pinakahintay niyang araw. Nasa loob siya ng isang silid habang mini-make-upan siya ng isang sikat na makeup artist. Nasa 7 katao ang naroon sa silid, kasama sina Harshini, Alex, at Ali, na tinutulungan siya sa paghahanda. Nakadamit ng mga ito, wala siyang bridesmaids dahil simple lamang ang seremonyas na magaganap. Magsasalitan lang sila ni Kaiser ng vows, isusuot ang singsing at mangangako ng habang buhay na pag-ibig. At ang napili nilang MC ay isang sikat na anchor. Bumukas ang pintuan ng silid at sumilip mula doon ang kasalukuyang asawa ng kanyang ama. Ngumiti ito sa kanila pagkaranay pumasok. "Ladies, please, give me some moment with the bride." Nagsialisa naman ang mga ito, saka sinabing susuriin na ang lagay sa labas. Lumapit sa kanyang ginang, saka siya ang nag-ayos ng seashells crown niya. "You look so gorgeous, Iha. I'm sure your mother is so happy for you now." Tiningnan niya ang refleksyon nila sa salamin. May kaunting kirot na umukli sa puso niya. Kung saan ang buhay pa ang kanyang mama, sana siyang nag-aayos ng korona niya ngayon. "Oh,
Don't be sad. It's your day. You should be smiling brightly. Ngiti sa kanya ng ginang. Sa halos isang buwan na nito sa bansa, ito ang unang beses na solo silang mag-uusap. Do you want to ask me something? Tanong sa kanya ng ginang. Saka inabot ang isang starfish hairpin at inilagay sa may bandang batok niya para gawing disenyo sa nakalugay niyang buhok. Nagalit ka ba noon kay Papa at sa aking mama? Tapat niyang tanong dito na hinayaan niyang ayusin ang hairdo niya. Hindi ko naramdaman yon. Nang makipagkalas sa akin ang papa mo, nasaktan ako. Pero kailangan kong igalang ang kanyang desisyon. We become an item because of the pressure of our parents, and it's only a one-sided love. On my side, of course. Inabot ulit ang ginang ang iba pang pares ng hairpin, saka nagpatuloy magkwento. Pero bago kami nag-break, may nangyari sa amin dahil sa epekto ng alkohol. Kaya hindi sinasadyang napunlaan niya ako. After 3 months of being away from him, natuklasan kong buntis ako 2 buwan na. And by that time, nandito nga siya sa Pilipinas para magpalamig. Then the rest happened. Nagtagpo sila ng mama mo and fell in love with her. When we arrived here together with your father's parents, he told us about his supposed to be marriage with your mom. At wala pa rin siyang ka-idea na 5 buwan na akong buntis, kaya kami nandito para hanapin siya. Pero nang malaman kong may minamahal na siyang iba, ay agad akong bumalik sa bansa ko. Ayokong akong maging dahilan ng pagiging miserable ng papa mo. Pero tinawagan ako ng mama mo at nagkita kami. And she told me things about her condition and all. Nanabig ang mata niya sa narinig. Parang naaninag na niya ang sunod na nangyari sa pagkikita ng mga ito. Yes, you're right, Iha. She asked for a favor. She wants to leave your father to my care and told me to have my own dream family. By the time, I didn't know she was pregnant, but I still declined her offer. So she begged me. She told me that she can't let your father be broken and that I can help him. Tuluyang bumagsak ang luha ni Ina. Agad naman siyang inabutan ng ginang ng panyo na tinanggap din niya. Huwag kang umiyak, Iha. Masisira ang make-up mo. Nang mapunasan niya ang luha niya, humarap siya sa ginang sa hinawakan ang magkabilang kamay nito. Thank you po for telling me your side of the story. And thank you for not getting mad at my mom. You know what, Iha? I'll tell you one thing. Ngumiti ng mapait sa kanya ang ginang. For almost 26 of our married life, I'm sure of one thing. He loved me as the mother of his children, not as a woman. Napasingahapat ng lalaki ang mata niya sa ipinagtapat ng ginang. How was it possible? Your mother is his first and true love. At tinanggap ko yun ng buong puso. I'm not in that position to demand something to him. After all, one cannot force love, and my children also accepted it. They're just happy and contented for what kind of family we have. Natagpuan na lamang ni Ina ang sarili na nakayakap sa ginang. Ngayon, gusto kong humiling ng pabor, Iha. At sana'y pagbigyan mo ako. Ano po yon? Pwede ba akong kasama sa paghatid ng papa mo kay Kaiser? She gave her a warm smile, then nodded her head. I'll be so happy po, if you do the honor. Maluhaluhang nagpasalamat sa kanyang ginang at pagkaraan ng ilan pang sandali, ipinatawag niya ang makeup artist para ayusin ang makeup niya ulit. And finally, the time for her to stride down the aisle, napaka-majestic ng lugar. Hindi lang ang dagat ang nagpaganda nito, kundi ang setting arrangement, ang maninipis na kulay puting kurtina sa paligid, nagkalat na mga bulaklak, ang maliit na stage sa harapan na puno ng makukulay na disenyo. Cream and light gray ang motif nila, nakasuot ang mga kababaihan ng casual sundress at ang iba ay tank tops and skirt na kulay cream. Ngunit iba-iba ang disenyo ng mga ito at naka-flat sandals ang mga ito. Samantalang ang mga kalalakihan ay nagsuot ng dress pants with button-down shorts na kulay light gray,
Bagay na bagay ang dress niya sa beach wedding na inihanda niya. Nakatayo na siya sa paanan ng aisle habang tanaw ang asawa niya. Lalong gumapo sa suot na tuxedo. Buti na lang talaga at cooler months na, kung hindi, siguradong maiinitan nito. Samantalang siya ay nakasuot ng off-shoulder mermaid cut wedding dress, embroidered with Swarovski crystals with an almost floor-length trails. Dinisenyo ito noon ng kanyang tunay na ina at yun ang pinili niyang suotin sa importanteng araw ng kasal niya. At sa pagplay ng kantang napili ni Kaiser para sa kanila, nagsimula siyang maglakad ng mabagal. Nakakalahati na siya ng lakad. Narating na rin niya ang kanyang ama at ang asawa nito na buong pusong nakangiti sa kanya. Congratulations, Iha! I hope for the best of your life with your husband. Sincere na sabi sa kanya ng ginang, niyakap niya ito pabalik. Thank you, mother. Shock is visible on her stepmom face, pero isinantabi muna ito ng ginang, samantalang ang ama naman niya ay hinagkan siya sa noo. I love you, my princess, and I'm so proud of you. Pumesto na ang mga ito sa magkabilang gilid at inihatid siya sa altar. Tinanaw niya ang asawa na tinanggal ang pagkakabulsa ng kamay at saka pinagsilikop ang mga ito. Siya naman ay humigpit ang pagkakahawak ng tropical flower na dala niya. Wala na akong mahihiling pa, son. Alam ko namang naibigay mo na sa kanya ang lahat. Pakaingatan mo sana at mahalin ang anak ko. I wish for the best of you. Maluha-luha ang kanyang ama, saka iniabot ang kamay niya sa asawa. Take care of each other and keep on loving her, son. Congratulations to the both of you. Saad naman ang kanyang stepmom. Nang makaalis ng mga ito, nagpatuloy sila sa paglalakad na dalawa. Bakit parang kinakabahan ka, love? You don't know how much I wanted to run to you a while ago. Ha? Bakit naman? I thought your father and stepmom are going to tell you to reconsider this wedding. May halong ka ba sa boses ng asawa na ikinatawa niya? Nang magkaharap na sila, may mga sinabi pa muna ang MC bago sila napadako sa vows nila. Nauna si Kaiser na hindi kailanman tinanggal ang mga mata sa kanya. Magkahawak kamay sila at kapwa nakatingin ng buong pagmamahal sa isa't isa. Wife, first, as what I'm always saying to you, I love you. Napahagikik ng tawa ang mga bisita. Maging siya dahil sa panimula ng asawa, tinugon naman niya ito, kaya nagpatuloy ng asawa. Wife, you gave life itself to me. I didn't know that just by looking at you makes me feel alive. And thankful to God. I want to say more but I'm afraid to such words can describe how much I love you. Thank you, wife, for choosing me to love, for loving me, for bringing joy to me, and now, for giving me our little angel. I promise you one thing, wife, in front of all of the people here, and in front of the God, that I will forever love, treasure and worship you, and I will never hurt you. Hindi mapigilan ni Ina ang maluha. Napakasaya at puno ng hindi maipaliwanag na ligaya ang puso niya. At sa wakas, it's her turn. Love, thank you for that heartful and sentimental message. I love you too. And you're welcome too. Love, you loving me is enough and I couldn't ask for more. I found the love on you, the meaning and value of love. Thank you for that. Before, all my life, I'm used to sacrifice my happiness for someone else. All my life, I always put aside my pride for someone else. But once in my life, I have realized that I am not alone. And once in my life, I love someone more than I love myself. Cause once in my life, I met someone like you. I love you, my king, my only reason. Nang matapos ang seremonyas, dumiretso na ang lahat sa reception ng kasal. Same place. Napakaligaya ni Ina. Wala na siyang mahihiling pa. Pakiramdam niya, nakalutang siya sa ulap at nagpapasalamat siya sa asawa dahil sa ligayang nadadama mula dito. Do you know the difference between wedding and marriage? Wedding is all about grand place, elegant wedding theme, perfect long dress, great music and other luxurious things. While marriage
It's just simply two hearts that vow to love forever, and each of the two has responsibility to fulfill. Their first was wedding, and this time it's marriage.